Sabi nila binibenta raw ito ng $800. Sinubukan niyang kagatin daliri ko. Grabe. Tignan niyo to mga pare, hindi ko pa ito nakita dati. $450. Yan na yata, pinakamalaking error na nakita ko. $8,000 para sa pagong na to. Diyos ko, tingnan mo ulo niya. Wow! Oh my God! Diyos ko. Wow! May nakuha tayo. Tingnan mo. Yan, nakuha ko na. Kamusta mga Fination? Welcome sa panibagong video. Bibili tayo ngayon ng gamit para sa mga pan ko sa likod ng bahay na matagal ko nang gusto. At sa matagal ko nang gusto makuha, ibig kong sabihin, 1 linggo pa lang nakalipas mula nang maisipan kong gusto ko ito. At ngayon, nandito ako, bibili na. Sobrang excited ako dito mga tol. Hindi na ako makapaghintay na makita niyo kung ano ang bibilhin natin. Karaniwan, lumalabas tayo para manghuli ng kung ano-ano. Pero paminsan-minsan mga tol, may mga bagay talaga na kailangan kong bilhin. Isa ako sa mga taong kapag may nakita akong gusto ko, gagawin ko ang lahat para makuha yon. Nagsimula ang lahat nito ilang buwan na ang nakalipas. Nag-post ako ng TikTok tungkol sa bagay na bibilhin natin dito sa tindahan at umabot ito ng 5 milyong views. Nang makita ko ito sa tindahan, wala akong ideya kung ano ito noon. Hindi ko pa ito narinig dati at wala lang ito sa akin noon. Sa totoo lang, hindi ko nga inisip na binibenta yon dahil sobrang astig niya. Akala ko alaga lang talaga ng may-ari yon doon. At hanggang 1 linggo na ang nakalipas, nakalimutan ko na yon. Tapos bigla ko siyang naalala at naisip ko, alam mo, ang astig talaga ng bagay na yon. Kaya nagdesisyon akong gusto ko yon, kailangan ko siyang makuha. Kaya tinawagan ko sila. Sabi nila, binibenta pala yon, pero $800 ito mga kaibigan. Oo, tama ang narinig nyo. Hindi nyo pa alam kung ano ito pero tsak iniisip nyo na huwag bilhin kasi sobrang mahal nito para sa isang bagay lang. Alam ko parang baliw, pero naalala nyo ba yung Abanay Fish video? Binili ko yung pinakamapanganib na isda, kahit mahal, kahit $5,000 pa, binili ko pa rin. Gusto ko yung mga bagay na malamang hindi nyo pa nakikita. Ito si Abby, ang Abanay Fish ko. Medyo marumi ang tangke niya. Pahirap linisin ang tangke dahil nung huli, tinangka niyang kagatin ang daliri ko. Kaya tinawag namin siyang pinakamapanganib na isda mga tol. Sobrang agresibo at $400 siya. Malaking halaga yon para sa isang isda, pero sulit naman. Si Abby, malaking bahagi na ng channel natin at gustong-gusto niya siya. Mahal ko rin siya, ang astig niya. Aabot siya sa 5 talampakan ng haba. Talagang astig lang talaga ang isdang to na baka hindi niyo pa nakita dati. Ayan mga tropa ko, at tingin ko, ganun din ang sitwasyon ngayon sa bibilhin natin. May pakiramdam ulit ako. Alam kong magugustuhan niyo to. Alam kong magiging malaking bahagi siya ng channel natin. Ibig kong sabihin, $800. Ayokong spoil mga tropa pero ang astig nito. Pareho rin ang tema kay Abby. Kailangan niya ng sariling aquarium dahil sobrang agresibo at di pwedeng isama sa ibang isda. Imbibili natin ngayon, hindi talaga pwedeng isama sa ibang isda kasi sisirain niya ang mga yon. Kaya naman, kinailangan kong mag-set up ng bagong pond na ito para lang talaga sa bibilhin natin na yon. At para lang talaga doon. Iyon lang talaga ang ilalagay dito. Ngayon sa likod ko mga tol, ito ang white pool pond. Wala nang laman ito na ilang buwan na. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gusto ko dito. Pero matapos kong magdesisyon bilhin yon, alam kong ito ang tamang lugar para sa kanila. Bungara akong inayos at inihanda ito kahapon. Gusto ko talaga siyang maging parang maliit na ilog na may agos. Maraming totoong at peking halaman sa likod. Hindi ko pa sinasabi kahit kanino, lalo na kay nanay, na bibilhin ko ito ngayon. Hindi ko rin sinabi sa kanya kasi baka hindi niya ako payagan. Lalo na't $800 ito para sa isang bagay. Pangalawa, nakakatakot talaga ito. Hindi ko alam kung papayagan niya ilagay ito sa likod bahay. Pero Mother's Day niya yon, kaya baka biruin ko siya at ibigay ito bilang biro. Baka takihin siya sa puso dahil sa takot. Hindi ko nasasayangin oras. Magdadrive na ako ng 2 oras papuntang Miami. At baka may bilhin pa kami dahil astig ang tindahan. Alam ko base sa mga nakaraan kong karanasan na madalas silang may mga kakaibang bihirang isda. Kaya magkikita tayo sa Miami guys. Okay guys, nandito na tayo sa tindahan. Nandito tayo sa Pond Doctors. Ngayon maglilibo tayo dito. Sisilipin ko lahat ng isda at titignan kung ano pang mabibili. Alam ko madalas may astig na bagay dito. Tingnan natin tapos kukunin yung sinabi ko kanina. $800 guys! Excited na ako. Tara, silipin ang lugar. May mga pond sa labas na may viewing panel ang astig nila. Dito nila nilalagay ang maraming African cichlid.
Astig sila at gusto ko rin ng ganitong pond. Ang ganda kasi na nasisilip mo sa loob. Pero ang dami nilang klase ng cichlid dito. Gustong gusto ko yung viewing panels. Ang dami nilang ganitong pond. Tingnan natin kung anong laman nito. Mukhang puro vieja cichlid. Madalas mo silang mahuli sa wild. May sturgeon sila pare. Tignan nyo mga tol, ngayon ko lang nakita to. Lumalaki sila at mahal. $450 isa. Tignan nyo. Ang astig nun. Dito sa likod may koi tayo. Gusto ko ng pond na ganito pare. Tignan mo, mga gurami yan. May giant gurami sa likod. Ang dami ring magagandang isda sa outdoor pond. Papasok na tayo. Nung huli akong pumunta dito, may astig silang aquarium na may cool na isda. Tignan natin. Wow, tignan mo yan. Diyos ko. Tignan mo yung laki ng albino arowana. Ang astig mga tol. May fly river turtle pa. Lupit na mga isda dito. Tignan mo yung datinoid sa likod. Ayun siya, lumalabas na para maglaro. Astig nila. Sa tingin ko, mas marami pang tangke. Wow! Tignan mo yan. May mga albino arowana sila mga tol. Natutokso akong bumili. Ang dami nilang arowana, lalo na albino. Ngayon lang ako nakakita ng binibentang albino arowana, ang astig. May giant gurami pa, ang astig nila. Grabe, Diyos ko. Yan na yata ang pinakamalaking arowana na nakita ko. Grabe, yan na talaga ang pinakamalaking arowana na nakita ko. Tingnan niyo ang kamay ko sa tabi niya. Astig, ang ganda nito mga tol. Itong aquarium na to, display tank nila to. Sa tingin ko, hindi binibenta ang mga isda dito. Kung binibenta lang, siguradong bibiling ko na yung arowana na yon. May ripsaw din sila doon sa likod. Gustong gusto ko ang ripsaw. Paglabas mo mga tol, mas marami pang pond sa labas. Sa dulo, nandoon yung bibilhin natin na yon. Naglilibot lang ako at tumitingin kung may ibang astig na baka mabili ko. Ang astig nun pare, kita ko na talaga siya. Grabe mga tol, tignan nyo. Hindi siya yung fly river, siya to. Sobrang laki niya. Nakalimutan kong ganito siya kalaki. Diyos ko. Tingnan mo yan. Grabe mga tol. Kumusta pare? Gusto mo rin ng pansin? Baka bilhin kita. Natutokso ako. Bibili tayo ng mata-mata na pagong para sa sarili natin. Exotic na pagong sila mula sa Amazon. Ngayon ko lang sila nakita dito nung ginawa ko ang TikTok video. Itong unang beses ko makakita ng ganito. Binebenta siya ng $8. 800 ang laki niya pare. Mukhang gusto rin ng isa sumama pa uwi. Parang gusto ko silang dalawa. Ang astig talaga ng mga pagong na to. Kung di mo pa alam, ang mga ulo nila ay nakakamuflage na parang mga dahon. Galing sila sa Amazon. Astig ang mga pagong na to, kaya naghanda kami ng pan para sa bago naming alaga. Medyo mabagsik din sila. Sabi ko nga sa TikTok, nung iniyahon siya sa tubig, nagwawala na. Parang gusto niyang putulin ang kamay ng lalaki. Kaya magiging wild siyang alaga. Pero itutuloy pa rin namin. $800 siya gaya ng sabi ko. Pero sulit naman, astig ang fly river turtle. Gusto ko lang malaman presyo niya. Hindi ko alam pero gusto ko talaga ng fly river. Hindi rin ako kukuha nun, di ba? Hindi ko gagawin yon. Bobby, kontrolin mo sarili mo. Diyos ko, sabi ko nga, ngayon lang ako nakakita ng ganon. Kahit marami na akong na-research. Pinakamalaki talaga yun online. Wala nang ibang video na kasing laki nun. Kaya nang sinabi ko, hindi talaga siya pwedeng isama sa ibang isda kasi mahilig silang mag-abang at hintayin na dumaan sa harap ng bibig nilang isda. Tapos bigla na lang nilang sisirain o kakainin. Okay naman sila ng fly river turtle. Pare, gusto ko silang dalawa. Ang daming rare na isda at astig na pagong sa tindahan. Hindi naman talaga ako mahilig sa pagong. Pinapapita lang ito kung gaano ka-astig to. Kasi para mapasaya ako ng pagong, dapat astig talaga siya. Dahil di naman ako mahilig sa pagong. Kailangan ko lang sila. Mga tol, pupunta na ako para sabihin kukunin natin sila at kailangan na nilang kunin yon. Tignan nyo, parang dahon yan. Tingnan niyo ulo niya, parang dahon talaga. At itong lalaking to, talagang pinapalambot niya ang puso ko. Parang gusto na talaga niyang umuwi sa tingin ko. Ang astig niya sigurong tingnan sa predator pond. Sige na Bobby, tama na. Kontrolin mo sarili mo. $800 bro. Diyos ko, $800. Ano bang ginagawa ko? Dapat magustuhan yung video na to. Sinabi niya sa akin na binibenta na ang fly river turtles, pati yung isa sa labas. At binanggit din ang presyo. $8,000 bawat isa. Sabi ko, grabe naman yon. Kailangan nating palampasin muna. Kung may mas mura,
Sabihin mo agad at bibilin ko. Baka balang araw balikan ko at bilihin. May mga baby ka rin, di ba? Oo, may mga baby. Wow, magkano naman sila? $2,000 ang isang baby, tapos yung isa, 1,950. Ang cute nila pero grabe pala kamahal. 2,000 para sa isang baby. Oo, pwede ka makahanap na mas mura online, pero hindi mo alam kung scam ba yon. Lalaki siya, hindi mo rin alam kung ano talaga ang makukuha mo. Amastig nun. Kukunin natin ang mata-mata, pero hindi ang Fly River. Mahal, 8,000. Ang mga baby, 2,000. Astig sila, pero hindi masyado. Ipapapark na natin ang truck para mapabilis. Sinabi niya na bibigyan niya ako ng libreng mollies para sa mata-mata pond, para dumami at maging pagkain nila. Kinakabahan ako dahil nung huling inilabas siya sa pond, muntik maputol ang daliri ng lalaki. Sana hindi na mangyari ulit. Tara na, mahilig siya magpapansin. Sila, may maganda silang personalidad. Diyos ko, hindi siya matutuwa. Oo, hindi. Jesus, ang laki niya. Diyos ko, inan mong ulo niya. Sige, grabe. Ayos. Ang wild nun. Grabe. Kita mo na talaga ngayon dahil sa itim. Kita mo rin sa ilalim niya. Ayos. Kita mo na lalaki siya? Kita mo yung uka? Oo, kaya malaking lalaki yan. Oo, dapat okay siya dyan. Sige, ayan na siya. Ayos yan. Sige mga pare, ang ating mata-mata. Nasa lalagyan na dito. Tignan mo kulay niya. Ang ganda pare. Mas malaki pa siya kaysa natatandaan ko. Ang laki ng pagong na to. Sige, manghuhuli na tayo ng molly. Ibibigay nila sa atin para ipakain sa kanya. Mata, malaki. Sige lang, kapag ganda ka na. Sige mga pare, nagpapakarga tayo ng gas na yon. Tapos, magsisimula na tayong bumiyahe pa uwi. Nakakatakot ka, liit-liit mo pa naman. Alam mo, natutunan ko na ang bawat mata-mata na nabibili mo ay galing mismo sa Amazon. Hindi sila dumarami sa pagkabihag. Ibig sabihin, dati itong nasa ilog Amazon. Ang wild isipin nun. Tingnan mo laki nila kumpara sa kamay ko. Grabe. Grabe, ang laki ng pagong na yan. Sobrang astig. Hindi sila masyadong gumagalaw, di ba? Hanggang ilabas mo sila sa tubig, saka lang sila nagwawala. O mga tol, punta tayo sa bahay ko para ilagay ang pagong sa pond. Nandito na tayo sa bahay ko at si Mama ay nasa likod ng camera. Ipapakita natin sa kanya ang regalo ngayong Mother's Day. Alam kong gusto mo to, Ma. Mahilig ka kasi sa pagong. O siya, pumunta ako at binilhan kita ng pagong na nagkakahalaga ng $800. Grabe, excited ako. Cute siya, magugustuhan mo. Adorable din siya. Handa ka na? Mga pare, alam niyo na itsura niya. Pero wala siya alam dito. 3, 2. Kinakabahan ka ba? Oo. 3, 2, 1. Oh my... Diyos ko. Diyos ko, hindi ba siya cute? Nakakatuwa. Oo. Sobrang malambing at nakakaaliw siya. Mata-mata paggong ang tawag dyan. Nasaan ang ulo niya? Ulo niya yan? Tingnan mo parang dahon, di ba? Wow, at mas malaki pa ang ulo niya. Tingnan mo kung gaano kahaba ang leeg niya. Handa ka na? Kaya dahan-dahan lang pare. Tingnan mo ang leeg niya. Tingnan mo ang leeg niya. Grabe, ang astig niya. Astig nun pare. Grabe, tingnan niyo mukha niya. Kita niyo yung maliliit niyang mata sa taas? Astig talaga. Sige, nandito na tayo. Ito na ang blago niyang tahanan. Natutunan kong dapat mababaw lang ang tubig kasi hindi sila gaanong magaling lumangoy. Pag malalim, malulunod siya. Kinakabahan ako. Sana wag mo akong kagatin. Sinubukan niyang kagatin yung isang lalaki kanina. Diyos ko. Sige, maingat siya sa akin. Mukhang gusto niya ako. Ang laki niya mga pare. Itong mata-mata na pagong ang pinakamalaki kong nakita. Ito na ang pinakamalaki kong nakita sa YouTube. Grabe, ginagamit nila ito para magbalat kayo sa mga nalaglag na dahon sa Amazon. Pag may isda sa harap niya, bigla siyang aatake at sisipsipin. Sige mga pare, ilalagay na natin siya sa pond. Tignan nyo. Ang astig ng itsura niya. Malamang hindi siya kikilos masyado. Diyos ko, ang laki niya. Excited akong makita kung saan siya uupo. Siguro sa parte ng tubig na gumagalaw. Ang astig talaga mga pare. May mata-mata tayong pagong, ang astig niya, di ba? Parang dahon itsura niya. Ayan si tatay. Oh, bumaba ka na, handa na. Mag-iingat ka para sa kanya. Grabe.
Tigyan mo bago nating pagong. Diyos ko. Akin, ilayo mo yan sa kanya. Ibabalik kita sa pond mo. Lilipat na siya sa bagong tahanan. Pwede kong dagdagan ng tubig pero gusto nila mababaw para madaling makahinga. Tignan mo, gumagalaw at umiikot na siya. Malaki siya. Kailangan natin siyang pangalanan. Magandang tanong. Plano ko sanang tanungin ng iba. Pero para sa akin, Justin Turtle Lake ang magandang pangalan. Sa tingin ko, ito na si Justin Turtle Lake mga kaibigan. Mag-comment kayo sa ibaba kung sang-ayon kayo o magbigay ng suwestiyon. Mag-comment lang sa ibaba. Alam nyo na kung anong mga pwedeng gawin. Kung may alam kayo tungkol sa mata-mata o kung sa tingin nyo may dapat akong gawin, kung may payo kayo, meron din tayong mga molly na ilalagay dito na magiging pagkain niya. Dagawa pa kami ng video habang nanghuhuli. Nag-iikot siya at mukhang gusto niya dito. Ang bago nating mata-mata, nag-ano ba siya? Sa tingin ko, umutot siya. Sige mga kaibigan, tataasan lang natin ng kaunti ang tubig para mas maging komportable siya. Dagdagan pa natin ng kaunting lalim dito, pero maganda na ang itsura mga kaibigan. Nandito ang bag ng mga molly na binigay niya sa atin at ilalagay din natin sila. Sige, eto na ang mga molly natin. Ilalagay natin sila malapit sa mukha niya. Baka habulin niya sila. Laging gumagalaw siya. Ayos, may pagkain ang maliit nating kaibigan. Delikado ang ginagawa nila ngayon. Medyo malapit sila. Oh mga kaibigan, nasa bago niyang pond ng ating mata-mata. Ang saya ko talaga. Sobrang excited ako. Ang ganda talaga nito. Pumunta kayo sa baba at mag-like mga kaibigan. Sana magustuhan ninyo ito gaya ng pagkagusto ko. Pero sa ngayon, babalikan natin mamaya para tingnan kung kumusta na siya sa bago niyang tirahan. At saka, pumunta kayo sa baba at magbigay ng mga suhestiyon para sa pangalan. Pero sa tingin ko, ang Justin Turtle Lake ay sobrang astig. Kita-kits tayo mamaya mga kaibigan. Sige mga kaibigan, isang araw na mula nang huli tayo nagkita. Magbibigay ako ng update sa mata-mata na pagong. Pinatay ko muna lahat ng pump para mas makita ninyo dito sa loob. Ayan, nandyan ang kumpulan ng mga molly. Umaakyat sila. Ayos naman ang mga mollies. Kita nyo rin, nandyan ang mata-mata. Kakarating ko lang at talagang aktibo siya. Hindi na sila masyadong gumagalaw ngayon pero mukhang gusto at komportable siya dito. Lumabas ako dito kanina at nakalabas ang ulo niya gamit ang mga butas ng ilong para huminga ng hangin. Ang astig nun. Pero ayun mga kaibigan, kita niyo naman, ayos na ayos siya. Sana magustuhan niyo rin siya. At gusto kong bumaba kayo sa comments at mag-iwan ng mga suwestiyon kung ano pa ang pwede nating gawin sa pond na ito para mas mapaganda pa. Ipaalam niyo sa akin kung may isda pa na pwedeng isama dito o kung ano pa ang pwede kong ilagay dito kasama nila. O kung ano pa ang pwede kong gawin para mas pagandahin ang kapaligiran para sa kanila. Gusto ko pang magdagdag ng mga halaman at iba pang bagay para sa kanila. Dapat siguro pangalanan natin siyang Justin Turtle Lake pare. Siya na ang pinakamalaking mata-mata na nakita ko, online man o ng personal. Excited talaga ako na nakuha natin siya. Gusto ko talagang gawin ang mga ganitong video kung saan nakakakita tayo ng sobrang kakaiba at binibili natin siya. Sana nagustuhan niyo ang video na ito. Kung oo, mag-like kayo sa baba. Mag-subscribe na rin kung hindi pa kayo nakasubscribe. Kita-kits tayo sa susunod. Paalam!